Good morning mga ka-low-carb. Uncle Justin. Ngayon ay linggo, June 16. No? Ibe-break ko ngayon ang aking 25 hours na fasting. Ang aking last meal kahapon ay may breakfast meeting ako ng 8 o'clock. Natapos kami ng 9 o'clock. No? So hanggang kinabukasan, ngayon ay past 10 na. No? Kaya actually 10:30 na. No? 10:30 na. Kaya ang aking food ngayon ay sinigang na bangos with talbos ng kangkong. Higop muna tayo sa baw. The best. Meron din tayong itong aking ginawang baked bone marrow. At ang aking main course, sirloin steak. Okay. So, hinay-hinay lamang mga ka-low carb pagka nagbe-break ng fasting. Unahin natin ang soup, unti-unti, tapos huwag madaliing tapusin na kainin. Siguro matatapos kong kainin ito mga 1 oras, no? Para hindi ma-overwhelm ang aking system, no? Ang aking digestive system ay hindi mabigla. Okay. Itong fasting, itong 25 hours fasting na ito, ay breakthrough experience ulit sa akin. Kasi last week, Thursday last week, ay nag-fasting ako ng 24 hours. No? Eksaktong 24 hours. Actually, 24 hours din ang target ko ngayon. Kaya lang sabi ko, di habang nagluluto ako nagpe-prepare ako ng mga pagkain, ay umabot na ng 25 hours ang ating fasting. So, sabi ko, bakit di ko gawin eksaktong 25? Ano? Kaya nararamdaman ko, ang aking katawan naman ay hindi nagre-reklamo. No? So, nakita ko, naranasan ko ngayon na pwede ko pang extend actually beyond 25 hours. By next month, July, susubukan ko ang siguro 42 hours. No? Subukan ko yung 42 hours na fasting. Okay, bakit natin ginagawa ito mga ka-low carb? Sapagkat ito ang pinaka-effective na tool in combination with low carb living, itong intermittent fasting or fasting in particular, ay nakakatulong na i-recycle, i-regenerate, at i-repair ang ating mga cells, no? Ang ating system sa cellular level, no? Sa cells ng mga pancreas, cells ng liver, cells ng heart, ng mga veins, ng intestine, small and big intestine, lahat ito ay i-repair. I-repair ng sa pamamagitan ng autophagy, itong tawagin, kung saan ito yung nagre-recycle, nagre-repair at nagre-reconstruct, nagre-regenerate ng ating mga cells para itama siya, itapon ang mga cells na non-functional na at panibagong sigla, panibagong lakas, at ito yung nakakagaling din ng ating mga sakit. At ang fasting is itinuturing nating part ng longevity process. Ano? Hello! Nandito ang aking apo, mga ka-low carb. At hello baby, halika nga dito. Pakilala kita. Oh, yeah. Kakalampag ng plato. Hello, halika. Ito si Moritz. Sorry. Ayaw niya magpakita. Doon ka na lang, huwag ka maingay ha. Okay. So, yun ang objective natin generally sa fasting. Mamaya, ngayong araw, meron akong tinatapos na article ipopost ko anytime this afternoon
inunumerate ko doon ano ang mapapala ng katawan ng taong nagpa-fasting ng 12 hours, 16 hours, 18 hours, 24 hours, 48 hours, 72 hours, and beyond. So, titignan ko doon, meron akong prepare na mga research paper dito at kinonsolidate ko ito into article at i-publish ko mamaya para merong general guide ang ating mga low-carb practitioners kung paano nila ipa-practice ang intermittent fasting in general at fasting in particular, yung extended time of fasting. Okay, gusto kong i-reiterate ito mga ka-low carb dahil maraming mga maling practice ang mga baguhan nating mga low carb practitioners. Araw-araw nakakatanggap ako ng private message na tinatanong nila kung ano ang dapat kainin sa pag-fasting. Sabi pa nila ay ako ay bago pa lamang nagsimula ng fasting, gusto ko magsimula ng OMAD, yung tinatawag na 1 meal a day, no? So, ganito isang kamalian, ano? Hindi natin ini-advise sa lahat ng mga baguhan na low-carb practitioners na i-practice ang intermittent fasting. Intermittent fasting in particular, yung 2 meals a day at 1 meal a day, no? Ang 1 meal a day is umaabot karaniwan yan ng 20 to 23 hours na fasting. Ano ang reason bakit hindi natin ito inia-advise? Number one reason, paulit-ulit ko po itong sinasabi mga ka-low carb, ay kailangan mo nang sanayin ang metabolic system ng tao, ng isang particular na low carb practitioner na beginner sa pamamagitan ng transition from high carbohydrates as fuel ng katawan into fat as fuel ng kanyang katawan kapag siya ay nag-low carb living na, no? So, isang process yan, depende yan sa iba't ibang system ng tao, pero on the average, para ma-familiarize at tinatawag natin dito ay maging fat-adapted ang mga low-carb practitioners. Ang pinakamaaga ay 6 weeks, 1.5 months. Pero karaniwan ng iba, umabot yan ng hanggang on the average ay 3 months para maging fat-adapted na. No? Ibig sabihin, hindi na siya nakarely sa carbohydrates o glucose. Hindi na galing sa sugar or glucose ang kanyang energy, ang source ng kanyang energy, kundi galing na ito sa fats. So, dalawang klase kasi ang ating energy, no? Ang energy galing sa sugar, parang sugar burning energy, at ang isa pa ay energy galing sa fats, so fat burning energy. So, tayo dito sa low carb living, ang ating energy ay nanggagaling dito sa fats. So, yun yung ating mahalaga na i-consider mga ka-low carb. Wag na wag kayong gagawa, wag na wag kayong mag 2 meals a day, 1 meal a day kapag wala pa kayong 6 weeks or maximum of 3 months, no? Dahil hindi pa kayo fat adapted. Kapag ginawa ninyo yun na hindi pa kayo fat adapted, makakaramdam kayo ng iba't ibang mga tinatawag na keto flu at mahihilo kayo, mangunguluntoy kayo, sasakit ang inyong katawan, magbobomit kayo at maraming mga discomfort kayong mararamdaman. Of course, liban doon ay isang lilituhin ninyo ang inyong system, para kayong isang sasakyan na nagkarga ng diesel at the same time nagkakarga rin kayo ng gasolina, ng gas. So, hindi pwede maging mix yon. Kailangan isa lamang ang source of energy natin at wag nating
parusahan ang ating sarili sa ganoong mga process. Ito ay hindi isang proseso na hindi ginagawa sa pamamaraan ng madalian. No? So, unti-unti, if you're facing ninyo ang inyong progress, no? At malalaman naman ninyo na kapag kayo ay siguro mga 4 weeks, 1 month to 1.5 months, mararamdaman nyo na hindi na kayo, pagkagising nyo sa umaga, hindi na kayo nagugutom o hindi kayo kailangan kumain ng inyong breakfast. Kape lamang ay sapat na. So, yun yung tinatawag na parang kung ano ang itinitimpla ng inyong katawan, ano? Parang idinidikta ng inyong body system, ay yun yung pakinggan natin, ano? At sa akin ay hindi ko rin ipinapayo yung intermittent fasting na nakabatay sa apps. May marami kasing nagkalat sa internet na application, software, at ikukuha nila, i-schedule nila ang kanilang intermittent fasting sa pamamagitan ng apps na yon, ano? So, hindi ko nire-recommend yun, kundi gamitin ninyo yung sarili nyong body clock kung ano ang sinasabi ng katawan niyo. Okay. So, yun, mga ka-low carb. Pinapaalala ko muli sa lahat ng mga low carb beginners na huwag agad mag-implement ng intermittent fasting, ng TMAD at ng OMAD. Pangalawa, kapag kayo ay nagpa-practice na ng intermittent fasting, huwag niyong gamitin ang mga application. Huwag ibatay sa application ang inyong intermittent fasting, kundi gamitin niyo ang inyong body clock. I-dictate ng inyong system kung kayo ay nagugutom o hindi na, at doon unti-unti niyong gawin yon. So, yan ang mahalagang paalala ko sa mga kasama, sa mga LC beginners. Patuloy ko ang aking breakfast. Shout out kay Ivory Labaw Sayed. Siya ang ating interviewin mamaya sa kwentong low carb. Ito yung salaysay ng mga low carb triumphs, kung tawagin. Si Ivory ay nagkaroon ng gestational diabetes. Noong panahon siya ay nagbubuntis. So nagawa niya na ito ng paraan para i-reverse sa pamamagitan ng pagpapalit ng diet, ano? At ginawa niya itong low carb diet practice at na-reverse niya. So pakinggan natin ang kanyang salaysay ng tagumpay mamayang alas 6 dito sa kwentong low carb ngayong gabi, no? So, muli, pagpapatuloy ko muna ang aking pagkain. Ivory, ito na yung baked bone marrow. Hindi ko nagawa ito kahapon dahil nakapasting nga ako, no? So, ngayon ko nalaman ito ginagawa. So, muli, mga ka-low carb, binabati ko ang lahat ng mga tatay ng Happy Father's Day. At sa mga low carb daddies, Happy Father's Day sa inyong lahat. Padayon!